batong panulukang saligan ng sambayanan. Halina at kami idangal. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon ngayon, ipinahayag ni Maria ang awit na ito. Ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kaniya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas sa kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ang mga mabubuting bagay, ang mga nagugutom, at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Nanatili si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Tayo ay nasa ikapitunan ng ating simbang gabi. Sino may kumpleto pa, pakitaas. Mataas na mataas. Marami-rami na ang hindi. 2 na lang pagkatapos nito. At ang atin pong mabuting balita ay isang awit na panalangin. Sabi nga, kung tayo ay umaawit sa ating pananalangin, doble ang ating pananalangin, ang ating pagdarasal. Kaya nga nabuo yung tinatawag na Gregorian chant, no? My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God my Savior. For He has looked with favor on His lowly servant. From this day all generations will call me blessed. Kung mapapansin po ninyo, marami sa pangyayari sa mahal na Birhen, ito ay naging o isinama sa panalangin. Katulad nung kahapon, yan ay
yung pagdalaw ng mahal na Birhen ikasama sa ating pagdarasal ng Santo Rosario, no? At ito pong ating narinig ngayon na mabuting balita ay ito ay bahagi ng panalangin panggabi o takip silim, no? Sino dito yung nagdadasal ng breviary? May marunong ditong gumamit ng breviary? Yung Kristiyanong panalangin? Wala. Manalangin po tayo. Mahalaga ang pagdarasal, no? Kasi marami sa tao nakakaalaala lang ng Diyos, nakakaalaalang magdasal kapag dumarating ang mga problema, kapag mayroong mga mabigat na dalahin sa buhay. Pero pagka yung ating buhay ay maayos, hindi na tayo nagdadasal, no? Di na tayo nananalangin, di na tayo nagsisimba, tapos babalik lang uli kapag may problema, no? At itong panahon na ito ng Siyam na araw ng ating nobinaryo sa pagsilang ng Panginoon, nakakatuwa, maraming tao nagsisimba. Pero pagkatapos nito, ang karamihan saan na kaya pupunta? Sana itong ating nakagawian ay hindi lamang sa Siyam na araw. Sana ito ay maging araw-araw, lalo sa araw ng Linggo. Kasi napakarami ng hindi nagdarasal, hindi nagsisimba. 500 years, 500 taon na Kristyanismo. Ang tanong, tayo ba ay tunay na lumago sa ating pananampalataya? At natural na sa atin ang pagsisimba, ang pagdarasal, o kapag lang kailangan dahil may problema, nagsisimba, pumupunta sa iba't ibang simbahan kapag may hihingin na biyaya sa Diyos, pagkatapos wala na naman, no? Kaya nga pag makikita natin na kapag kayong mga regular na araw, iilan-ilan lang ang nagsisimba. Sana ito'y maging kaugalian natin na tayo ay manalangin, magsimba linggo-linggo, hindi lang yung kapag panahon na may mga okasyon katulad nito. Sapagkat napakahalaga ng sinasabi sa atin ng mahal na Birhen. Ito ay papuri na pananalangin, pagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Sapagkat ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Makikita po natin, alam na alam ni Maria ang Biblia. Sabi ko nga sa inyo noong nakaraang araw, ang Biblia ay kasaysayan ng kaligtasan. Kaya sabi niya rito, tinutulungan niya ang kanyang bayang Israel. Sino si Israel? Kilala niyo ba kung sino si Israel? Isang tao to na pinagmulan ng bayan ng Diyos. At sabi dito, bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi. Simula pa sa Genesis, no? Alam niya kung ano yung nangyari. Tayo, tanong ko, alam ba natin ang mga aklat ng Biblia?
Kilala ba natin kung sino-sino ang yun na lang pinaka na mga tauhan o hindi? Baka hindi tayo nagbabasa ng Biblia, baka wala pa tayong Biblia sa ating bahay. O kung mayroon man pang display. Ako pagka ako'y pumupunta sa bahay, tinitingnan ko kung may Biblia. Karamihan, nakabukas na ganito, may takip na plastic, at pagkatapos maitim na yung nakabukas, no? Pag binuklat mo yung iba, wala, ni hindi nagalaw, parang kumakapit-kapit na. Ang mga Kristiyano, mga kapatid, katulad ni Maria, mahalaga alam natin ang kasaysayan ng kaligtasan at maipapahayag natin. Kaya nga yung ating pagdiriwang ng 500 taon ay ano yung ating tema? Gifted to give. Tayo ay rinigaluhan ng pananampalataya, ibahagi din natin ito. Pero kung hindi natin alam ang Biblia, hindi malalim ang ating pananampalataya, anong ibabahagi natin? Ito po yung ipinapaalala sa atin ng mahal na Birhen. Sapagkat siya, matapos matanggap ang balita sa anghel, dali-dali siyang pumunta kay Elizabeth upang ibahagi ang mabuting balita na magkakaroon na ng katuparan, ng kaganapan, ang pangako ng Diyos na pagliligtas. Ito yung kanyang sinasabi. Kaya sabi niya, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoong Diyos at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Ibig sabihin po, yung proto-evangelion na pangako ng Diyos na ang kaligtasan ay magmumula sa pagsilang ng isang babae sa isang lalaki. At natutupad dito. Kaya gayon na lang ang pasasalamat ni Maria. Isang regalo sa kanya. Kaya hindi niya inaangkin. Kaya sinabi niya, nilingap niya ang kanyang abang alipin. Nakikita niya yung hindi pagiging karapat-dapat sa malaking biyaya na ito. Kaya gano'n na lang ang kanyang pagpapasalamat. Tayo kaya pag tumanggap tayo ng isang malaking biyaya, nagpapasalamat ba tayo? Nagpupuri ba tayo sa Diyos? O inaangkin na lang natin at sinasabi natin, ito ay atin. Ikaw ang naghirap. Kaya po mahalaga na sa papalapit ng Pasko, ipinapaalala din sa atin, ang lahat ay regalo mula sa Diyos. Kaya nga ang sabi sa atin, magbigayan, magmahalan, sabagkat ang ginawa ng Diyos sa kanyang pagdating ay ang pagpapahayag ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Nasa kabila na tayo ay nagkasala, lumayo sa Diyos, ang Diyos ay siya ang lumapit, naging kapwa, naging taong katulad natin, at hindi lang yan. Bakit niya sinasabi na siya ay nagagalak? At sinasabi niya, mapalad ang lahat ng salit-saling lahi, sabagkat ang lahat ay magkakamit ng kaligtasan mula sa simula, no? Kaya binanggit niya si Abraham at ang kanyang lahi. Sino ba si Israel? Si Jacob, na nagkaroon ng 12 anak, no? At ito yung 12 tribo na tinatawag 12 tribo ng Israel. Naging bayan ng Diyos. Pero si Maria, no? Si Maria ang simbolo ng bagong bayan ng Israel.
Kaya nga po, makikita natin ito sa ang dalawang babae. Si Elizabeth ang simbolo ng lumang Israel, ng lumang tipan. Ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon ay ang kanyang isinilang, ang kahuli-hulihang propeta, na hindi lang ipapahayag ang Mesiyas, kundi ituturo pa niya. Ito ang kordero ng Diyos. Kordero, ayan po, inihain ang sarili para sa atin. At nakikita nila yon ni Maria at ni Elizabeth. Kaya sila ay nagpapasalamat. Kaya sabi niya, ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig, hindi puwersa, kundi yung bisig na nakapako sa krus, ang bisig na nakabuka para tayo ay akapin sa pagmamahal, sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Siya ay namatay sa krus bilang kordero upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sabi niya, binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, hindi yung pagkain na pagsasaluhan natin ngayong Pasko, kundi yung pagmamahal, yung pagkakalinga ng Diyos, yung biyaya na tayo ay maligtas, at hindi lamang maligtas kundi maging mga anak ng Diyos. Kaya nga si Jesus tinatawag na panganay na mga bagong nilalang, no? Panganay na mga bagong nilalang. Ang tanong ko, kung si Jesus ay panganay, mayroon bang kapatid si Jesus? Pakitaas ang kamay na nagsasabing may kapatid si Jesus. Ayun, may batang nag-ano. Sino pa dyan? Sino ang nagsasabing walang kapatid si Jesus? Pakitaas ang kamay. Isa lang ang, tatlo lang ang nakita kong tumaas. Wala ba akong kausap? O takot kayong sumagot? May kapatid o wala? Paano magiging panganay kung walang kapatid? Ha? Maguluhan kayo, sige. May kapatid. Sino? Ikaw at ako. No? Sino ka ba? Bakit ka tinatawag na Kristiyano? Ha? Kapatid ni Kristo, anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag. Ito po ang misteryong tinatanggap natin, maging mga anak ng Diyos. Kaya nga siya ay tinatawag na panganay ng bagong nilalang, sapagkat sa panabagong sa ating binyag, pinapanibago tayo sa pamamagitan ng Espiritu, nagiging mga anak ng Diyos at tagapagmana ng kaharian ng langit. Ito po yung pinagpapasalamatan ni Maria. Kaya nga tayo din mahalaga na sana nauunawaan natin itong misteryo na ito ng kaligtasan. At kapag nagdiriwang tayo ng ganitong panahon ng Kwaresma, tayo ay tunay na nagpapasalamat sa kabutihan ng Diyos. Tayo ay nagpupuri sapagkat sa kabila ng ating mga kasalanan, tayo ay patuloy na minamahal ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa kasalanan, happy fault. Naintindihan niyo yun? Happy fault? Isang maligayang pagkadapa, sapagkat sa pamamagitan niyan, ang Diyos ay nagsugo ng tagapagligtas. At yun po ang diwa ng ating pagdiriwang ng Adbyento,
at ng panahon ng Kapaskuhan, na ang pagliligtas na Jesus ay magkakaroon ng kaganapan sa kanyang pagpasok sa paghihirap at kamatayan sa krus at muling pagkabuhay. Kaya si Maria, naintindihan niya, naunawaan niya, sapagkat siya ay puspos ng Espiritu Santo. Kaya makikita ninyo, matapos din na dalawin ni Maria si Elizabeth, na puspos din siya ng Espiritu Santo upang maliwanagan, maunawaan ang misteryo ng Diyos, ng kanyang pagliligtas, ng kanyang pagmamahal. Ito po ang pinagdiriwang natin ngayon. Makita natin ang pagmamahal ng Diyos, ang kanyang kabutihan at ang gagawing pagliligtas ng isisilang sa sabsaban. At ito ay inuulit-ulit natin upang maunawaan natin ang misteryong ito. Hindi lang magsimba, hindi lang magdasal, kundi maunawaan natin ang misteryo ng kaligtasan. Maunawaan natin na si Jesus ay dumating para tayo ay iligtas, patawarin sa ating mga kasalanan, gawin tayo mga anak ng Diyos, at katulad niya ay magbalik sa kaharian ng langit, sapagkat tayo ay nilalang ng Diyos para sa Kanya at makasama sa Kanyang kaharian, na doon lahat magaganap ang hinahanap natin sa buhay, ang kaligayahan na mailap dito sa ating mundo, sapagkat kasama ang Diyos ay doon lang natin matatagpuan ang lahat ng hinahanap natin: kapayapaan, kaligayahan at pagmamahalan, ang tunay na pagmamahal. Magsitayo na po tayo.